Yan, Tagalog na may konting English. Ang pinakamahalaga, pero di pinahahalagahan. Ang pinakamahalaga, pero di pinahahalagahan. Ano yung tinutukoy natin doon? Ang pag-ibig ng Diyos. God's love. Ang pinakamahalaga, pero di pinahahalagahan. Gaano katotoo ang pamagat na ito? Naniniwala ba kayo na ang pinakamahalaga sa lahat ay ang pag-ibig ng Diyos? Pastor. Mas mahalaga yung pera ko, yung kayamanan ko, yung business ko, yung asawa ko, yung pamilya ko, yung lahat na meron ako. Yung pag-ibig ng Diyos, naniniwala ako dyan. Pero hindi ganun kahalaga sa akin yan. Pinakamahalaga, just because ang Diyos ang tinutukoy dito. At wala namang hahalaga pa sa pinakamakapangyarihan sa lahat na nagbibigay ng buhay sa lahat. At siya rin naman ang may-ari ng lahat. At itong may-ari ng lahat at Diyos ng lahat na suma sa lahat ay may pag-ibig. Sabihin natin may pag-ibig. At ang pag-ibig na ito ay inilalaan niya sa pinakaminamahal niya ring nilikha. Walang iba, kundi ako, ikaw, tayong lahat. Iniwala po ba kayo doon? At pinatunayan niya ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Hindi hearsay, hindi chismis, hindi kwentong barbero. Pinatunayan niya na ang taong nilikha niya ayon sa kanyang wangis ay minamahal niya. Take note, wala siyang pinipili na lahat ng tao mahal niya. Kaya nga siya'y namatay sa lahat ng uri ng tao. Hindi lang sa mga Hudyo, hindi lang sa bayan na kanyang minamahal, kundi sa lahat ng uri ng tao. Kaya nga sabi sa kanyang pagkamatay ay sinira niya ang tabing na nagsisilbing hadlang sa tinatawag na kalagayan ng mga tao. Na ang ibig sabihin ng kanyang pagmamahal ay para sa lahat. Ang pinakamahalaga pero di pinahahalagahan. At tayo na walang halaga ay kanyang pinahahalagahan at pinahalagahan. Diba? Sa mata ng Diyos, parang unfair naman na yung kanyang pagpapahalaga ay hindi natin na ibabalik na ito ay pahalagahan. Pag sinabing mahalaga, ang daming meron sa atin yan. At talaga naman, kahit sa simpleng mga bagay, material, relasyon, ay naipagpapalit natin ang kahalagahan ng pag-ibig ng Diyos. Naniniwala po ba kayo doon? Ang pinakamahalaga, pero di pinahalagahan. Pinakamahalaga kasi buhay ang ibinigay ng Diyos sa kanyang pag-ibig. Repress muna po natin yung ating puso sa month na ito para sa tinatawag nating pag-ibig ng Diyos sa atin. Sa mga susunod po ay i-repress natin ang pag-ibig natin sa Diyos. Pero ngayon hayaan natin na maging inspirasyon natin sa lahat ng ating plano, gagawin, desisyon, problema, sitwasyon ay ang pag-ibig ng Diyos. Iniwala po ba kayo doon? Ang pag-ibig daw ng Panginoon ay parang lawak ng karagatan. Kaya mong makita ang kaya mo lang tingnan, pero hindi mo makikita ang pinakahangganan nito. Ang pag-ibig ng Diyos sa tao ay kaya nating damhin at unawain ang mga bagay na kaya lang nating damhin at unawain. Pero hindi nangangahulugan, yun lang ang pag-ibig ng Diyos. Kasi di ito masukat at di malirip ng isip ng kahit sino mang matalinong tao. Sabi po ng ating teksto, sa awit 103 verse 11 to 14, dito lang po iikot ang mensaheng nais ipabatid ng Diyos sa atin. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya.
kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran. Gayon din inaalis sa atin ang ating mga kasalanan. Kung paanong nahahabag ang ama sa anak niya, gayon din nahahabag sa may takot sa kanya. Alam niya na alabok itong ating pinagmulan at sa alabok din naman ang ating hahantungan. Mga kapatid, may mga salita na ayaw nating marinig. At ang mga salitang ito, minsan ay sumusugat ng ating mga puso. At ang hirap makalimutan, at minsan, lumipas na mahabang panahon, andito pa rin siya. Kapag narinig mo sa isang tao, lalo na may relasyon sa iyo, mahal mo sa buhay, o kahit minsan kaibigan lang, o kahit minsan hindi mo kakilala, kapag narinig mo yung salitang ayoko sa'yo, affected tayo. Amen? Bakit kaya ayaw niya sa akin? At dagdagan pa nung salitang naiinis ako sa'yo. At dagdagan pa yung salitang galit ako sa'yo. Palalimin pa, galit na galit ako sa'yo. Ano yung mararamdaman mo? Kapag ang mga salitang ito galing sa magulang mo, asawa mo, anak mo, kaibigan mo, at lahat sila yun ang sinasabi sa'yo. At minsan, palalimin pa natin. Paintulutan niyo po bilang halimbawa lang, papatayin kita. Pag narinig mo na yon, wow, bakit? Ba't kailangan nilang sabihin yun? Bakit kailangan nilang sabihin sa akin yun? Ano ba ako? Maiisip mo sa sarili mo, sino ba ako sa kanila? Hindi ba talaga nila ako mahal? Alam niyo po, ayon sa librong nabasa ko, according sa survey, 80% ng mga kabataang nagiging kriminal ay hindi nakaranas ng tamang pagmamahal sa pamilya. 90% na naghihiwalay na pamilya at nasisira ay hindi rin nakaranas ng tamang pag-iibigan sa loob ng tahanan. Bakit nasisira ang bawat tahanan at relasyon? Dahil sa salitang pag-ibig na hindi na nararanasan sa bawat isa. Hindi na mahal ni babae si lalaki at di na mahal ni lalaki si babae. At ito'y hinahanap sa iba. Pag naramdaman niya sa iba, feeling niya, ito yung taong mahalaga sa kanya. Meaning, mga kapatid, sa salitang nabanggit ko kanina, na napakasasakit, alam niyo po, 2 salita lang ang katumbas nito para alisin ang mga sakit sa puso natin. Ang salitang, mahal kita. Pag narinig mo na yung salitang mahal kita sa mga taong minamahal mo, alam niyo yung sarili natin, parang naitataas natin. At ang sarap mabuhay na may mga taong tunay na nagmamahal sa iyo. Tama po ba yun? At ang hirap mabuhay, mga kapatid, sa mundong ito, na wala kang nararamdaman, ultimo sa mga taong minamahal mo, na hindi nagbabalik ng tamang pagmamahal sa iyo. Niniwala po ba kayo doon? Kahit ikaw ay nakakaranas ng karangyaan sa buhay, nakapagsusuot ng magagandang damit, nakakakain na masasarap, nakakapunta sa magagandang lugar, kapag hindi mo nararamdaman at nararanasan mismo sa loob ng tahanan at ang iyong mga minamahal ay hindi ka minamahal, namumuhay tayo ng parang walang kaligayahan sa mundong ito. But, sa kabila ng lahat ng iyan, ang pinakamagandang balita, hindi mo man minahal ang tunay na nagmamahal, pero noon ay minahal ka na niya. Diyan ba tayo, mga kapatid? Yun ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Hindi pa natin siya minahal, minahal niya na tayo. How much more nang naintindihan natin na mahal tayo ng Diyos at ngayon minamahal din natin siya. Sabi ng isang preacher na narinig ko, hindi daw tama na kung bakit tayo nabubuhay sa mundo at naglilingkod sa Diyos dahil mahal natin ang Diyos. Noong una, hindi ko matanggap. Pero nang pinaliwanag niya,
Kasi dapat nating maintindihan na ang Diyos ang unang umibig sa atin. Kaya tayo naglilingkod dahil mahal tayo ng Diyos at minamahal natin ang Diyos. So kinumpleto niya. Hindi lang dahil mahal natin ang Diyos. Dahil naranasan mo na mahalin ka ng Diyos, kaya minamahal mo ang Diyos. Alam niyo mga kapatid, real talk lang, bilang mga Kristiyano, kailan mo naramdaman na totoo sa puso't sarili mo na mahal mo na ang Diyos? O nakikimahal ka lang kasi sabi ni Pastor, dapat mahal natin ang Diyos. Sige Lord, mahal na nga kita. Hello. Ang Diyos, walang nagdikta, walang nagutos na mahalin ako at mahalin ka. Ang boses ng krus na ito na nasa likod ko, nang hindi pa napapako ang ating Panginoon, ang boses niyan, kamatayan at kasalanan. Pero nang siya ay napako na diyan, ang boses niyan ay pag-ibig. Nagsasalita ang krus na yan sa tuwing tinitignan natin na ang sinasabi, anak, mahal na mahal kita. Niniwala po ba kayo doon? Isang maikling kwento ba tungkol sa mag-ama? Na ang ama ay nag-ibang bansa at iniwan ang kanyang anak sa edad na halos 1 taon pa lamang. At bago siya umalis, siya talaga ang parang nag-aalalay sa kanyang anak hanggang sa ito ay kanya nang dahan-dahang tinuturuang magsalita. At nang siya'y bumalik, nasa 5 taon na yung anak niya, tinuturuan niya ng mag-aral, magsulat, mag-spelling. At umalis siya at bumalik na naman siya ng mahabang panahon. Pagdating niya, kanyang anak ay graduate na yata ng elementary. Hanggang napapansin niya sa kanyang anak na napakalayo ng loob ng anak niya sa kanya. Bagamat na nasusupply niya ang lahat ng literal na pangangailangan ng kanyang anak. At ang sabi ng ama, anak, naalala mo ba yung ating ginagawa nung bata ka pa, nung hindi ka pa marunong magsulat, at ikaw ay tinuturuan ko pa lang? Marunong ka na ba mag-spelling ngayon? Opo naman, sabi ng anak, na parang may pagtatampo ang himig ng boses ng batang ito. At ang sabi ng ama, sige nga, mag-spelling tayo. Spell mo nga yung family, in-spell ng bata, F-A-M-I-L-Y, family. At ang sabi ng bata, tay, spell nyo nga po yung napakadali naman yan. At ang sabi ng anak, L-O-V-E. Mali po. Ang spelling po ng love ay T-I-M-E. Oh, yun na ba spelling ng love ngayon? Hanggang na-realize ng ama ang gustong kabatid ng anak. Para sa anak, ang tunay na diwa at spelling ng love ay oras. Kahit sabihin mong mahal mo ang iyong anak, kung hindi mo na ibibigay ang tamang panahon sa kanya, walang ibang mararamdaman ang batang ito, kundi hindi mo siya mahal. The spelling of love is time. T-I-M-E, ganun din sa harap ng Diyos. Ganun din tayo sa Diyos, mga kapatid. Alam natin spelling ng love, but yung diwa at kahulugan nito, hindi naman natin maibigay. Alam natin mahal natin ang Diyos. Alam mo lang, pero hindi mo naman maibigay sa Kanya. Pero ang Diyos, sa tekstong binasa natin kanina, ang agwat ng lupa't langit sukatin man ay hindi kaya gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Pansinin niyo po, inilalarawan ang pag-ibig ng Diyos kung gaano kalawak at kalalim, hindi masusukat. Pero kanino niya idinededicate yung pag-ibig na yon? Sabi ko, mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Pero dito, binibigyan niya ng specific na lalim ng pag-ibig yung tao o sino man na may takot sa Kanya. Hindi kayang sukatin ang agwat ng langit at lupa, ganun daw inilalarawan ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran. Sukat nyo na ba yan? Gayun din, inaalis ng Diyos ang ating mga kasalanan. Lahat tayo nagkasala.
Kung gaano daw kalawak ang silangan at kanluran, ganong kalayo. Kung paano nahabag ang ama sa anak niya, gayon din nahabag sa may takot sa kanya. Alam niya na alabok itong ating pinagmulan at sa alabok din naman ang ating hahantungan. Alam niyo ibig sabihin ng mga kapatid? Alam niya ang lahat sa atin, mula umpisa hanggang katapusan ng buhay. Alam niya kung saan tayo gawa at alam niya ang bawat detalye ng buhay natin. Wala tayong maipagmamalaki sa Diyos. Alabok lang tayo sa Kanya at sa alabok din tayo babalik. Pero ganun tayo pinahalagahan ng ating Panginoon. Tayo mga kapatid, madali tayong na-attach sa mga bagay na mahalaga sa atin, sa mga bagay na attractive sa atin. Kaya mo mamahalin ng tao kasi mahal ka, kaya mo paboritong anak mo kasi mabait, may value. Yan ang ating tinitignan lagi. Pero pag wala ng value ang tao o sino man para sa'yo, hindi na siya maganda sa paningin mo, hindi na siya gwapo, pangit na siya kasi may mas gwapo, hindi na siya ganun kasipag, ganun na siya katamad. Pag wala na siyang silbit, wala nang halaga sa'yo, hindi mo na siya mahal. Ang pagmamahal ng tao may basihan ayon sa pabor na natatanggap niya. Ayon sa ganda na nakikita ng mata niya. Pero pag di niya na nakanasan ito, di niya na nakita ito, yung pagmamahal, nawawala na. Pero si Lord, alam niya alabok tayo. At alabok din ang ating kahinatnan. Pero yung pagmamahal niya, hindi magbabago. Mga kapatid, repress our love to the Lord. Sa tuwing maalala at maintindihan natin kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. Yun lang, malamang mong mahal na mahal ka ng magulang mo. Babaunin mo na ito ng may kagalakan sa puso mo. Pero yung malaman mo na namatay ang magulang mo na hindi ka mahal, babaunin mo rin ito hanggang kamatayan mo. So may kapangyarihan ng pag-ibig. Amen? Sa bawat isa, lalo tigit sa Diyos. Ang sarap, mabuhay, sa pag-ibig mula sa Diyos para maibig natin ng tama ang bawat taong nilalagay ng Diyos sa puso natin, lalo tigit ang ating mga pamilya. So paano tayo minahal ng Panginoon? The importance of God's love. Dahil ang mahalaga na hindi pinahalagahan ay magpapatunay na siyang nagpahalaga at siya'y mahalaga. Minsan nabanggit ko sa inyo, ang tagal ko ng pastor, hindi ko maunawaan kung paanong umibig ang Diyos sa tao. Gayong hindi naman tayo kaibig-ibig. Hindi naman natin mai-impress ang Diyos kung gaano tayo kaganda, gaano tayo kagwapo, katalino, kaputi, kagaling, kasexy, etc. Sa physical appearance, hindi natin mai-impress ang Diyos. Hindi pwedeng ma-inlove ang Diyos sa atin, sa kagandahan natin panloob. At kung titignan ng panlabas, kung titignan ng panloob, hindi rin naman ganun kabusilak ang ating mga puso. At kadalasan bipolar tayo. Mabait tayo ngayon, bukas galit na naman tayo, bukas magagalitin na naman tayo. At minsan yung kagandahan ng ugali natin nakadepende sa sitwasyon ng buhay natin. Mabait ka pag may blessing. Mabait ka kapag maayos ang sitwasyon mo. Pero pag wala na mga bagay na yan, lumalabas na ang tunay nating mga ugali. What is my point, mga kapatid? Hindi tayo kaibig-ibig. Yan ang katotohanan. Kung titingnan lang ang standard ng Diyos. Pero walang pwedeng mag-utos sa Panginoon kung sino at paano niya dapat tayo mahalin. Dahil siya lang ang nakakaalam at siya ang direktor at author ng pag-ibig. Hindi tayo, mga kapatid. Tayo may kanya-kanya tayong definition ng love. Kung paano nating ibibigay ang pag-ibig natin sa tao. May kanya-kanya tayong pagpapakahulugan sa tunay na kahulugan ng pag-ibig. But God's, siya ang author. Hindi siya part of love. Hindi siya bahagi ng pag-ibig.
Siya ang Diyos ng pag-ibig. Ano ang kahalagahan ng pag-ibig ng Diyos sa atin? At paano niya tayo minahal? God love us spiritually. Dahil ayaw ng Diyos na pagkatapos natin mamatay sa mundong ito physically, wala na at tapos na ang buhay natin. Alam niya na tayo ay may kahinaan. Pero binigay niya yung free will sa atin. Kung tayo, robot, wala tayong kakayanang makaramdam at wala rin tayong kakayanang magmahal. Pwedeng gawin ng Diyos na matik ang isip at puso natin hindi na magkasala. Diretso tayo, puro kabutihan, walang mali siyang lahat ng bagay, di tayo marunong magalit, di tayo marunong magtanim ng sama ng loob. Pwedeng gawin ng Diyos yon, mga kapatid. Pero ang dating sa atin noon at dating sa Kanya, para tayong robot na walang kalayaang mag-isip sa gusto natin at magdesisyon sa mga gusto natin. Kaya binigay ng Diyos ang salitang free will sa atin lahat. May kalayaan ka na magdesisyon sa gusto mo, mag-isip sa gusto mo, gumawa sa gusto mo, magplano sa gusto mo. Kaya nga tayo, minsan, ang tingin natin sa sarili natin, atin ito. Atin ito. Kapatid, pinakamagandang balita na kailangan nating maintindihan ay papanaw sa mundong ito, hindi natin dapat katakutan. Kasi ang haharapin natin ang siyang namatay sa atin at nag-alay ng pag-ibig sa atin. Yan ba kayo? Walang dapat katakutan ang mga taong nakaranas ng pagmamahal ng Diyos. Kasi sa langit, hinihintay tayo ng Panginoon. Nakakatakot mamatay ng walang pag-ibig ng Diyos. God's love us spiritually. Sabi po ng awit 103 verse 3, ang lahat kong kasalanan, siyang nagpatawad. Siya ang nagpatawad. At anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Pastor, nasa ng spiritually yan? Ang ating mga kasalanan na kanyang pinatawad. Hindi lang to kaugnay ng physical. Gumagawa tayo ng kasalanan physically, but ang effect nito is spiritually. Aalisin ng kasalanan natin ang karapatan nating maligtas. Kaya ang Diyos minahal tayo spiritually kasi siya ang tumubos ng ating kasalanan. Alam niyo yan, mga kapatid? Tayo na yung binigyan ng buhay, ng lakas, ng pabor, ng probisyon, ng pribileyo, pero tayo pa yung gumagawa lagi ng kasalanan na hindi naman natin kayang bayaran. At siya lang ang magbabayad nito. Para tayong mga anak na spoiled, ang gagastos natin sa buhay, pero hindi naman natin kayang bayaran ang ating mga kasalanan. Tandaan niyo po ito. Walang sino man sa atin narito na may kakayanang magbayad ng kanyang kasalanan. Kahit ang buhay natin ay mamatay, hindi natin mababayaran ang ating kasalanan. Tandaan niyo po yan. Tanging ang Diyos lamang ang may kakayanan na magbayad at bayad na ang lahat ng ginawa nating kasalanan. Take note, yung mga ginawa. Pero yung gagawin mo pa, hanggat hindi mo hinihingi ng tawad yan, di ang kasama sa binayaran ng Diyos. Hanggat hindi mo yan tinatalikuran, hindi ang kasama sa binayaran ng Diyos. So, God's love us spiritually kasi ayaw ng Diyos na mamatay tayo sa ating mga kasalanan at ang kasalanan ito'y tataglayin natin na ang sabi ng Roma chapter 6 verse 23, kamatayan ng kabayaran ng ating kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Yes, mga kapatid. Kaya sinasabi yun kasi hindi natin kayang bayaran ang ating kasalanan. At kung bakit si Kristo'y namatay para bayaran ng lahat ng ating kasalanan. Physically and spiritually death ang tinutukoy doon, especially spiritually death. Tanging ang kamatayan lamang ni Kristo ang pwedeng magbayad sa lahat ng ating kasalanan.
Kaya kamatayan ang kabayaran ng kasalanan dahil kamatayan din ang ibabayad ni Kristo sa ating mga kasalanan mula sa kanyang kamatayan. Wow. So, parang hirap isipin. Siya na may likha ng lahat ng bagay, siya na may-ari ng buhay, siya pa yung mamamatay para sa ating kasalanan. That is love. That is a God's love. Ang hirap unawain ang pag-ibig ng Diyos kung hindi mo siya minamahal at kung wala kang pagmamahal. Pero ang sarap unawain ang pag-ibig ng Diyos kung ikaw ay nagmamahal at siya iyong minamahal. Na habang nare-realize mo to, nai-enlight ang isip at puso mo, papatak na lang ang luha mo. Sino nga ba ako? Sino nga ba tayo para mahalin ang Diyos? Wala nga akong ka-effort na mahalin ko ang Diyos. Pero ang Diyos, grabe yung effort. Ganun niya pala ako kamahal. Mahal na mahal pala ako ng Diyos kahit hindi ko siya minamahal. God's love us spiritually. Kaya niya binayaran ang ating mga kasalanan para hindi tayo manatili na makasalanan at mamatay nang hindi niya makakasama. Ako, ikaw, tandaan mo mga kapatid, binayaran na ng Diyos. Bayad na ang iyong kasalanan. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, bayad na ang iyong kasalanan. Dahil hindi natin ito kayang bayaran. And the second is, sabi ng awit 103 verse 12, kung gaano nga kalayo ang silangan at kanluran, gayon din inaalis sa atin ang ating mga kasalanan. Minsan ba, nagigilty ba tayo sa mga kasalanang nagawa na natin? Magilty ka kung hindi mo yan ipinagsisi at hindi mo pa tinatalikuran. Karapatan mong magilty. Dahil pag hindi ka nagilty, ibig sabihin mga kapatid, wala na tayong takot kay Lord. Pag tayo gumagawa ng may kagalakan sa puso natin at pagyayabang at proud to be tayo sa mga kasalanang nagagawa natin, palatandaan yan na wala kang takot sa Diyos at wala kang pag-ibig sa Diyos. Yan po ba kayo? Huwag pong sasama ang loob nyo sa tuwing nababanggit ko ang mga kasalanan. Dahil ako din naman ay makasalanan. Pero ang Diyos ay siyang nagtumutubos at nag-aalis sa atin sa ating kasalanan. Kapatid, sandali lang tayo sa mundong ito. Lagi niyo pong tandaan yung sinasabi ko na yan. Hindi sa lahat ng panahon magkakasama tayo. Pwedeng mauna ang ilan sa atin at nauna nga ang ilan. Si nanay ko dati nakaupo dyan, kasama natin. Si Nanay Luz dati nandyan, kasama natin. Ilang mga kapatid natin na dati kasama natin. Naniniwala ko ngayon na sa langit na sila. Na yung mga salita ko noon, siya ring salita ko ngayon. At di ko alam, sa mga susunod na panahon, ilan sa atin, o di kaya ako, ay baka wala na rin. That is my point, ba't ko sinasabi yan? Para makita natin na ang bawat araw na ating ginugugol at iginigising sa bawat umaga ay bigay ng Diyos. Na hindi lang dapat ito maubos sa pagkakasala at mawalan ng katuturan dahil sa ating mga kasalanan. Narinig niyo na minsan ang sinabi ko, magtatrabaho tayo kay Satanas pero kay Lord tayo sa hihingi ng sahod. Alam mo ibig sabihin ko doon? Gagawa tayo ng mga kasalanan sa mundong ito para kay Satanas. Pero pag nagkasakit tayo sa katawang ito na tumatanda at pag tayo'y napahamak sa ating mga ginagawa, hey Lord, di naman tayo hingi ng tulong. Lord, pagalingin mo ako. Nangangako ako sa iyo, Lord. Hindi na po gagawa ng kasalanan. Nangangako ako, Lord, maglilingkod na ako. Hello, mga kapatid, gising tayo. Si Satan tuwan-tuwa habang tayo naglilingkod sa kanya sa kaparaanan ng kasalanan. Pero kapag ang buhay na ito ay nanghina na at ang dibdib mo ay sumisigip na at halos hindi ka na makahinga sa sakit na meron ka, dun mo maalala, hindi pala ako kayang pagalingin ni Satanas.
Pag ikaw ay na-aksidente, na disgrasya, hindi ka tutulungan ni Satanas. Tatawanan ka pa. Pero pag lumapit tayo kay kahit gaano tayo kakasalanan at gaano natin siya tinalikuran, tinawanan, nagrebelde. Alala nyo si Jonah, 3 araw sa loob ng tiyan ng isda kung kailan siya malalagutan ng hininga. Doon siya tumawag sa Panginoon. Pag binasa niyo po yung context ng istorya ni Jonah, hindi sa unang araw tumawag siya na nalangin, hindi sa ikalawang araw, kundi kung kailan siya malalagutan ng hininga. Ang taas ng pride ni Jonah. Hindi po si Jonah na asawa ni Brother Marlon. Pinatagal niya pa, talagang 50-50 na siya, at kung kailan siya malalagutan ng hininga, doon siya tumawag. Sabi niya, naalala ko ang Diyos at ako'y nanalangin sa Kanya. Hello? Ganyan tayo eh. Kailan tayo malakas, wala tayong pakialam. Ganyan tayo eh. Kapag kontrolado natin ang sitwasyon, okay lang. Hawak ko buhay ko. Pero kapag tayo'y naroon na, sa sukdulan na hindi mo na kontrolado ang problema at ang buhay, doon mo lang maalala ang Diyos. Pero ang kagandahan sa Diyos na umiibig, hindi niya tayo susumbatan. Hindi niya ipamumukha sa atin. Bakit? Nung malakas ka, naalala mo ko? Bakit? Nung ikaw pinagpapala, naglilingkod ka ba? Bakit? Walang ganon. Pag narinig ng Lord ang puso at tinig mo, walang kabog-kabog, walang sabi-sabi. Sabi doon, ang nanalangin si Jonah, agad-agad ang sabi doon. Walang salitang agad-agad, pero agad ay umahon ng isda at nagpunta sa lugar ng Ninive at iniluwa si Jonah. Naghihintay lang si Lord eh. Alam niyo mga kapatid? Alam na alam ni Lord kung sino tayo. Alam na alam ni Lord kung gaano tayo kayabang. Alam na alam ni Lord kung gaano tayo walang pakialam sa Kanya. Alam na alam ni Lord kung gaano tayo gumagawa ng mga kamalian. Alam na alam niya ito. Pero hindi niya isusumbat to sa'yo. Ipaunawa niya lang sa'yo. Anak, yung bang pinili mo at nagpalit mo sa akin, yan talaga yung mahal mo. Yan ba talaga yung magpapasaya sa buhay mo? Ahayaan ka ng Diyos sa mga bagay na ginugusto mo para ipaunawa sa iyo ang diferensya ng buhay na ino-offer niya sa buhay na ikaw lang na hindi mo siya kasama. Yan ba tayo, mga kapatid? God's love us spiritually. Nilikaman tayo ng Diyos mula sa alabok at pumamatay at babalik sa lupa. Pero ang katawang lupa lang na ito. Pero ang kaluluwa natin ay haharap at makakasama niya. Dahil yun ang goal ng kanyang pag-ibig. God's love us emotionally. May mga panahon na wala nang nakakaintindi sa atin. May mga panahon na punong-puno tayo ng emosyon sa paraan ng sakit sa puso. Mga naranasan, mga hindi magagandang salita na natanggap natin kung kanino man. Parang emotionally, torture talaga tayo. At para bang wala nang pwedeng makaintindi sa'yo. Kahit minsan ang minamahal mong asawa, magulang, kapatid, parang hindi na kayang intindihin yung nararamdaman mo. Dahil sa paulit-ulit at laki ng kasalanang nagawa natin. Piling natin, di na rin tayo kayang unawain ang mahal natin sa buhay. Pero ang Diyos, mga kapatid, kayang-kaya tayong unawain. Gaano man kalawak, karami ang ating kasalanan, kayang takpan ang lawak ng karagatan. Ganyan ang lalim at lawak ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang lahat kong kasalanan, siya ang nagpatawad at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Mula sa kasalanan at sakit na nagpapaikli sa buhay ng tao, na tayo mismo ang gumagawa, hindi ang Diyos. Minsan ginagamit ng Diyos ang sakit. Minsan ina-allowed ng Diyos ang sakit.
dahil siya rin naman ang magpapagaling nito. Yan ba tayo, mga kapatid? Pero ang kasalanan, tayo palagi ang gumagawa nito. Hindi ang Diyos ang nagsusupply at nagbibigay ng kasalanan. Tinuturuan niya tayong umiwas sa kasalanan. At ang bunga nito sa atin, emotionally, torture, mga kapatid. Pero dahil sa kapatawaran ng Diyos, dahil sa agalingang ibibigay ng Diyos, God's love us emotionally. Mahalaga sa Diyos ang ating nararamdaman emotionally. Alam niyo mga kapatid, kahit sa usapin ng emosyon, ayaw ng Diyos na nalulungkot tayo. Niniwala po ba kayo? Nang nilikha niya ang unang tao mula kay Adan, mga kapatid, at ito ay nilagay niya sa hardin ng Eden na kumpleto na ang lahat ng kailangan ng tao. Nang napansin niya na malungkot si Adan, take note, ayaw ng Diyos na malungkot ang kanyang nilikha. Kaya pinahiga at pinatulog niya si Adan at kinuha sa tadyang si Eva na tinatawag na babae. At doon nakita ng Diyos na masaya na ang lalaki. Kaya concern ang Diyos sa kalagayang emotional natin. Ayaw na ayaw niyang nalulungkot tayo. At gusto niya na maging masaya tayo sa kanyang ginawa. Hindi sa kasalanang ginagawa natin. Yan po ba kayo mga kapatid? So God's love emotionally. Ganyan ka-personal umibig ang Panginoon. Sa dami ng kanyang nilikha, kung titignan nyo lamang ang planeta, ang kalawakan, isa lamang ang earth sa napakaliit na kanyang nilikha. Pero kayang magmahal ng Diyos sa bawat nilalang niya personally. Wow! Ganon kalalim, kalawak ang pag-ibig ng Diyos na kaya niya pang magmahal sa atin personally. Sino rito may pinakamaraming anak? Pag 12 na ang anak mo, mababantayan mo pa ba sila personally? Sister Nida, ilan po yung anak nyo? 10. Pilitin man po natin na bantayan sila isa-isa at mahalin sila personally. Talagang mahihirapan tayo minsan. At may mangingibabaw na parang mas mahal mo na at ang ilan ay napapabayaan na natin. Kasi nga, marami na sila. Lalo na kung matitigas na ang ulo ng ating mga anak. Pero ang Diyos, mga kapatid, gaano man tayo kasama, gaano man tayo karami, gaano man tayo kadumi sa Kanya, mamahalin niya tayo intentionally, personally, emotionally. Hindi Kanya mamahalin sa isang bahagi ng buhay mo. Mamahalin Kanya sa kabuuan ng buhay mo. Katatlo, God's love us eternally. Katulad ng sinabi ko, kaya niya tayo minahal spiritually kasi nais niya na makasama tayo. Awit 103 verse 4, yung pa rin, sa bingit ng kamatayan, ako ay niligtas at pinagpala ako sa pag-ibig niya at habag. Sa bingit ng kamatayan. Kailan nalagay ang buhay natin sa bingit ng kamatayan? At ikaw ay buhay pa ngayon? Pastor, kasi may pera ako eh. Nagpagamot ako sa doktor, nagpa-check up ako. Kung wala akong pera, patay na ako ngayon. Pastor, nung ako muntik ng ma-aksidente, buti na lang, naliko kong ganyan, naitukod ko yung pa ako. Alam niyo mga batid, ang credit minsan sa atin pa rin. Pero hindi natin alam kung gaano tayo iningatan ng Diyos sa bingit ng kamatayan. Sa dami ng failure, error ng mga desisyon natin sa buhay, na ito'y paulit-ulit at pabalik-balik bumubelta kung saan marami ng tao ang nai-involve na galit sa atin dahil sa mali nating mga desisyon, sino nag-ayos dyan? Pastor, nasolusyonan ko, Pastor, kasi sinanla ko yung bahay ko, kasi ganito, ganyan. Hello, mga kapatid. Sa kung saan, na halos magpatiwakal na tayo dahil sa dami ng kasalanan, kamalian, at maling desisyon natin, mga kapatid, bingit ng kamatayan. Pero ang kapangyarihan at pag-ibig ng Diyos kumikilos.
gumagawa habang tayo ay nagkakamali at lumalayo sa Kanya. At pinagpapala ako sa pag-ibig niya at habag. Wow. Sabi ng salmista, pinagpapala ko sa pag-ibig niya at habag. Na-recognize ng salmista na may akda ng sulat na iyan na higit na blessing na may tuturing ang pag-ibig at habag ng Diyos kaysa sa mga literal na hinihingi natin sa Kanya. So God loved us eternally just because ang buhay na ito Kanya. Sa kabila ng kapabayaan natin, pagkaabuso natin sa buhay na ito, hindi hahayaan ng Diyos. Tandaan mo, lalo na kapag tayo lingkod ng Diyos. Kaya kailangan mo ma-recognize at kilalanin. Gayon na nga ako minamahal ng Panginoon. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Hello? That is a superlative words na walang katumbas, walang ihigit ang salitang gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Kaya minamahal niya tayo hanggang sa kalagayan ng kabilang buhay na tayo gusto niyang makasama. God's love us authoritatively. Tayo ay minamahal niya ng may kapangyarihan. Siya mismo, sa kanyang pag-ibig na yayakap niya tayo, kapangyarihan niya mismo ay ginagamit niya para sa pagmamahal niya sa atin. Hindi niya inutos sa anghel, o ikaw mapako dyan, tubusin mo yung mga tao na yan, titigas ng ulo na yan. Hindi niya inutos kay Adan, kay Abraham, kay David, na muli bumaba dito at maghimala at tayo ay tubusin sa kasalanan. Kaya God's love us intentionally, personally, dahil siya mismo. Ako po bilang inyong pastor, sa dami minsan ng mga ministry natin, pag hindi ko na nagagampanan, andyan yung mga pastora natin. Pastor Adel, ikaw muna pumunta ng Telebangka. Pastor Shoni, Pastor Daisy, ikaw muna mag-handle ng Don Watts. So gusto ko man gawin personally, pero hindi ako Diyos. Na lahat ay kakayanin ko. Yun yung difference ng Diyos at tao. Pero siya, gagawin niya ito sa kanyang kapangyarihan na siya mismo. Siya mismo. Hindi niya iuutos, mga kapatid. Oo, gagamit siya ng instrumento. Pero kapangyarihan niya at siya pa rin ang kikilos nito para maisagawa ang mga bagay na iyon. Tingnan natin yung verse. Okay. Pahayag chapter 1 verse 6. Ginawa niya tayong isang kaharian ng mga pari upang maglingkod sa kanyang Diyos at Ama, kay Jesucristo, ang kaluwalhatian at kapangyarihan magpakailanman. Sa bingit ng kamatayan ako'y niligtas, pinagpala ako sa pag-ibig niya at habag. Anong point natin dyan kanina? God's love us authoritatively, na yung kapangyarihan ng kanyang pagka-Diyos ay pinamamalas niya para iligtas tayo dahil tayo'y kanyang minamahal. And number 5, God's love us physically. Dahil narito ba tayo sa mundong ito, mga kapatid, at tayo ay walang ingat sa ating katawan. Di nga natin alam kung hanggang kailan tayo'y malakas pa. Lalo na sa panahon ngayon, hindi na safety ang hangin, ang kinakain natin, puro instant, mga kapatid. Kaya yung sakit natin, instant death. Nakakala natin sapat ang pera para pagalingin ang ating mga sarili. Pero dahil minamahal tayo ng Diyos, physically, mga kapatid, Awit 103 verse 5, sa sarili ang dulot niya ay kasiyahan habang buhay. Kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan. Katulad ng agila ang taglay kong kalakasan. Galing sa isang verse, dahil pinagagaling niya tayo sa lahat ng ating mga
karamdaman. Concern ang Diyos sa ating pisikal na katawan, na ang gusto ng Diyos tayo'y laging malakas, laging malusog. Kaya lang tayo talagang siesta, sa pagkain laging masarap. Habang ang buhay na ito at pisikal natin ay nanganganib. Kaya nga, madalas na i-imbalance ang katawang ito. Tumataas ang kolesterol, tumataas ang sugar, tumataas ang dugo, lahat tumataas. Di na lang yung height at hindi ang pag-ibig natin sa Panginoon. Kailan kaya tumataas ang pag-ibig natin sa Diyos? Sa tuwing tayo'y nasa hindi magagandang sitwasyon. Okay. God's love us judicially. Mula sa kanyang pagiging makatarungan, ganun niya tayo minamahal. Ang Diyos ay Diyos ng katarungan. Yan natin yung verse. Awit 103 verse 6, si Yahweh ay humahatol. Ang gawad ay katarungan. Natatamo ng inaapi ang kanilang karapatan. Ganyan ang Diyos. Justice with love. Hindi lang siya love na katulad ng tao na minsan ay walang hustisya. Pagmahal natin ang minamahal natin, kahit baluktot ang katuwiran, kahit ito ay mali dahil mahal natin, hindi na mahalaga yung kanyang ginawang kasalanan. Hindi na mahalaga. Ang mahalaga, mahal ko yan, pagtatanggol ko yan, anak ko yan, sawa ko yan, etc. Wala pong hustisya, walang katarungan, walang katuwiran. Pero ang Diyos, mga kapatid, minamahal niya tayo ng may katuwiran. Kaya nga, tinutuwid niya tayo. Alam niyo yung message yung nakaraang Wednesday na ang title ay yung sumunod pa, about sa God's correction. The blessing in God's correction. May pagpapala sa pagtutuwid ng Diyos kasi ang Diyos ay Diyos ng katarungan. At ang pag-ibig niya ay makatarungan. Hindi niya tayo kukonsintihin. Kasi kung kukonsintihin tayo ng Diyos, mga kapatid, hindi natin makakamdaman at makakanasan ang pagtutuwid ng ating Panginoon. Kaya kung napapansin niyo po, bakit ang ating buhay minsan sumasaya, minsan lumulungkot? Dahil sa mga kasalanang ginagawa natin, may pagtutuwid ang ating Panginoon. Hindi niya hayaan na sa kasalanang ginagawa mo, mula umpisa hanggang matapos mo ito, malugmo ka na wala kang pagtutuwid na makakanasan sa Panginoon. Kaya minsan gagamitin ng Diyos ang ugali ng mga taong minamahal mo, pamumukha sa iyo na hindi ka talaga mahal niyan, para maintindihan mo na may tunay na nagmamahal sa iyo. Walang iba kundi ang Diyos. Di ba tayo, mga batid? Matatagpuan mo ang sarili mo, broken ka na lang. Eh minsan di mo na mamalayan, nakakarami ka na pala, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pero hindi mo pa natatagpuan ang tunay na pag-ibig na hinahanap mo. Kasi nandyan na. Marami ka lang inuuna. Hindi mo inuuna si Lord na tunay na umiibig sa'yo. Ang pag-ibig niya ay makatarungan.